Abante, Abante, Radyo Balita, Radyo Balita, ngayon. Magandang umaga mga ka-Abante! Samahan niyo po kami ngayong araw sa paglalahad ng mga huling kaganapan sa 2025 national and local elections dito sa Your Voice Election Coverage. Para po sa mga umaabanting balita ngayong umaga, ilang kandidato ang naiproklama na bilang alkalde mula sa iba't ibang lungsod sa Metro Manila para sa election 2025. Una rito ay si incumbent Mayor Francis Zamora na magsisilbi sa ikatlong niyang termino sa lungsod ng San Juan. Iprinoklama ring Mayor ng Las Piñas City si April Aguilar. Panalo rin si incumbent Rufy Biazon bilang Mayor ng Muntinlupa City na tumakbong walang kalaban. Gayon din si Mayor John Ray Chanco para sa Navotas City. At syempre uupo rin bilang alkalde para sa kanyang ikalawang termino si Mayor Wes Gatchalian sa Valenzuela City. Ipagpapatuloy naman ni incumbent Mayor Vico Soto ang kanyang ikatlo at huling termino sa Pasig City bilang alkalde. At idineklara na rin alkalde ng Malabon City si incumbent Mayor Jenny Sandoval. At sa iba pang balita, ang datos lamang ng election returns at hindi ang total tallies ang pinadadala ng Commission on Elections. Pero sa gitna ng pag-alala tungkol sa natanggap na partial at unofficial returns ng mga media. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, ipinadadala sa lahat ang elections returns data mula sa mga polling precincts sa bansa kabilang sa COMELEC Central Server. Media, poll watchdogs, gaya ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting and National Citizens Movement for Free Elections, at syempre, ang majority at minority parties. Aniya, ang partial at ang unofficial lamang ang inilalabas na talis ng media at watchdogs hanggang sa makanvas ito ng komisyon ng resulta. Inaasahan naman ni Garcia na maitatransmit na ang 100% ng election returns mamayang hapon. At as of 8:02 ngayong umaga, nasa 80.40% na ang election returns ang naitatransmit sa COMELEC. Samantala, narito naman ang partial unofficial votes para sa top 15 ng senatorial race as of 8:02 ngayong umaga. Siyempre nangunguna dyan si Senator Bongo na may 21,764,835. Sumunod si Bam Aquino na may 16,813,242. Pumapangatlo si Senator Bato de la Rosa na may 16,667,418. Samantala pang-apat naman si Erwin Tulfo na may 13,800,715. Sumunod po ay si Kiko Pangilinan na may 12,291,691. Pang-anim si Rodante Marcoleta na may 12,218 at 14. At syempre, pang-pito si Ping Lacson na may 12,131,000 at 52. Sumunod dyan si Tito Soto na may 11,922,987. Pang-siyam naman si Senator Pia Cayetano na may 11,699,780. Pang-sampo si Representative Camille Villar na may 11,000 or 11,013,380. Pasok din sa top 12 si Senator Lito Lapid na may 10,810,989. At syempre si Senator Amy Marcos na may 10,712,677. Pasok naman sa top 15 si Ben Bitag Tulfo na may 9,735,248. Top 40 naman si Senator Ramon Bong Revilla Jr. na may 9,732,049.
At syempre, ang ating top 15 o pang 15 pwesto ay si Abby Binay na may 9,493,103. Paalala ko po, itong inilabas nating partial unofficial votes para sa top 15 ng senatorial race ay as of 8:02 ngayong umaga. Mga kaabantay, yan po muna ang pinakauling kaganapan ngayong 2025 midterm elections. Abangan po ninyo ang mga susunod pang update sa aming pagbabalik. Dahil oras-oras po tayo maglalahad ng mga umaabanteng balita ngayong halalan. Ako po si Kim Mangunay para sa election coverage ng Your Voice 2025 elections. Abante, abante, Radyo Balita, ngayon.